Hi, good morning everyone. So, bago tayo magsimula ng klase, okay? So, kukumustahin ko muna kayo. Kumusta ba kayo? Sana lahat kayo ay nasa ligtas at maayos na kalagayan ngayon. Alam kong walang pasok dahil sa malakas na ulan, simula pa nung Lunes. Kaya, ang unang tanong ko sa inyo, kung sakaling biglang sumama ang pakiramdam ninyo ngayon at walang bukas na butika o health center, ano kaya yung unang gagawin ninyo? Sige, pag-isipan. So, maaari kayong magpahinga o kaya iinom ng mainit na tubig, tatawag sa magulang. Ngayon, isipin ninyo kung ganito na ang sitwasyon natin ngayon, paano naman kaya noong panahon na wala pang modernong gamot, ospital at butika? Ngayong araw ay tatalakayin natin yung mga tradisyonal at pamamaraan ng panggagamot. Okay? So, ngayon ay iisa-isahin natin yung mga tradisyonal na uri ng panggagamot na nag-exist, okay, or ginamit ng mga sinaunang Pilipino. So bago pa man dumating ang mga makabagong medisina, ang mga sinaunang Pilipino ay mayroon ng sariling paraan ng pag-aalaga at panggagamot sa may sakit. Nakabatay ang mga ito sa kanilang mga karanasan, paniniwala, kalikasan, at kaalamang ipinasa mula sa isang henerasyon papuntang sa susunod na henerasyon. Okay? So, tutukuyin natin or iisa-isahin natin yung mga halamang gamot na ginamit ng mga sinaunang, okay? Ng mga sinaunang Pilipino, okay? Para at least, 'di ba, maaring ngayon kasi ay ginagamit pa rin natin ngayon, 'di ba? So, akala natin isa lamang itong um, uri ng halamang gamot or isa lamang damo or na nakikita natin pero hindi natin pala alam ay ginagamit pala to or may historical background pala to. Okay? Kung wala pang mga tabletang iniinom tulad ngayon, saan kaya kumukuha ng lunas ang ating mga ninuno? Sige, isipin niyo. So, syempre, sa mga tradisyonal na halamang gamot. Okay? Anong halaman ang alam ninyo na ginagamit ng mga matatanda bilang panggamot? Diba, kanina, yung activity ninyo is nag-isip kayo or ng isang hugot lines, 'di ba? Na kung saan gagamitin ninyo yung mga alam ninyong halamang gamot. Gagawan ninyo siya ng hugot. Okay? So, I'm so excited na marinig ang mga hugot, okay, mga hugot lines ninyo tungkol sa mga halamang gamot na alam niyo. Okay? So, malaki ang naging papel ng mga halaman sa tradisyonal na panggagamot. Sa kanilang mga pagmamasid sa kalikasan at karanasan, natutunan nilang gamitin ang ilang mga halaman para sa iba't ibang karamdaman. Okay? Isa-isahin natin sila. Okay? Ang unang halamang gamot ay ito. Alam niyo ba to? Okay. So, kung mapapansin niyo, 'di ba? May mga iba na alam kung kapag nakita tong halamang gamot na to, alam na kaagad. Okay? So, sige, tingnan natin kung anong tawag diyan. Ito ay isang lagundi. Okay? Ang lagundi ay isang halamang gamot na kilala sa Pilipinas at karaniwang ginagamit bilang tradisyonal na lunas sa ubo, sipon at iba pang karamdaman. Sinasabi na itong lagundi daw na to ay ginagamit para sa ubo, sipon at iba pang sintomas ng respiratory condition. Halimbawa, may karamdaman or may halimbawa masakit yung lalamunan, mayroong ubo o sipon o kaya nahihirapan sa paghinga, ginagamit yung lagundi. Okay? So, pinapakuluan lang yan or nagpapakulo lang ng tubig tapos inilalagay yung dahon ng lagundi tapos ay ready. Okay? Ready na para inumin. Okay? So, that's lagundi. Okay? Another naman is yung ito. Okay? Alam ko naman na yung sa iba sa inyo ay familiar na dito sa halamang gamot na to. Ano kayang halamang gamot to? Ito ay tinatawag na sanggong.
Okay? Ang sambong daw ay halamang gamot na kilala bilang natural na pampaihi at tradisyonal na ginagamit bilang pantulong sa mga suliranin sa bato at daanan ng ihi. Kadalasan, ang sambong ay ginagamit o pinapakuluan din yan sa mainit na tubig at siyang iniinom ng taong may sakit or may sakit sa bato or the kidney stone. Okay? Sinasabi raw din dito na pampatulong daw din to sa mga diuretic o pantulong sa pag-ihi at tradisyonal na lunas para sa ilang problema sa urinary system. Kasi sinasabi daw nila na nakakatulong daw to para matunaw yung bato sa kidney. Okay? So that's sambong. Next naman is ay ito. Nakikita ko to sa mga daanan or sa gilid ng kalsada pero I'm not familiar na ginagamit rin pala to bilang traditional na halamang gamot. Okay? So sige, kilalanin natin. Ito ay tinatawag na Acapulco. Okay? Isa siyang traditional or halamang gamot na kilala sa paggamit nito laban sa mga fungal infection sa balat tulad ng buni at anan. Okay? So ginagamit pala to halimbawa sa may pangangate sa balat dahil sa fungal infections or an-an, okay, or skin disease, okay? So ginagamit pala tong Acapulco bilang panlunas. Okay? So I'm not familiar with Acapulco pero since 'di ba nasa discussion natin siya, maaari natin siyang gamitin bilang okay, panlunas. Okay? Next naman na halamang gamot ay syempre naman familiar kayo dito. So ito ay bayabas. Okay? So hindi yung yung bunga yung halamang gamot. Ginagamit din yung dahon mismo ang ginagamit bilang panlunas. Okay? So alam naman natin na ang bayabas ay halamang gamot na ang dahon ay karaniwang ginagamit sa tradisyonal na paglilinis ng sugat, pangmumog at pampagaan ng ilang karaniwang karamdaman. Okay? So ginagamit ang dahon ng bayabas bilang panghugas sa sugat para sa ilang mga kondisyon rin sa bibig. Okay? Halimbawa, may sugat sa bibig, okay? So ginagamit na yung pinakuloang bayabas, yung dahon ay ginagamit pangmumog o kaya naman ay yung pinakuluan ng dahon ng bayabas ay ginagamit rin panlinis ng sugat. Okay, so nung nasa probinsya ako, madalas na ginagamit namin panglinis ng sugat ay ang dahon ng bayabas. Okay? Kaya pudpud na pudpud yung bayabas doon sa amin. Okay? Next naman ay ito. Okay? So madalas na nilalahok natin to sa mga pagkain, sa mga gulay, pampaalis ng lansa, okay? O kaya pampasarap sa mga adobo. Ito yung luya. Okay? Ang luya naman ay halamang ugat na ginagamit sa pagkain at tradisyonal na panggagamot, lalo na bilang pantulong sa ubo, sipon, masakit na lalamunan at pagduduwal. Okay? So ginagamit para makatulong sa pagduduwal at ilang sintomas ng sipon, ginagamit din bilang pampalasa. Okay? So syempre yung yung luya, yung ugat mismo, yung halamang ugat, okay, yung bunga niya. Okay? Syempre nililinisan, dinidikdik para at least lumabas yung anghang nung luya tapos pinapakuluan to. Okay? Madalas pinapakuluan o kaya naman dinidikdik, nilalagyan ng mainit na tubig. Okay? At sinasabing laban daw sa pananakit ng lalamunan. Okay? Madalas. Kaya meron tayong mga may mga luya na powder ngayon na nabibili. Okay? Meron din namang mga luya na luya yung ingredients, yung pantapal naman sa sakit ng likod. Okay, so kung alam nyo yun, nabibili yun, parang it's 100 pieces ata sa isang pakete. Mura mo nang mabibili sa Orange app. Okay, so I'm not, so parang that's, parang invention or mga, ngayon, since moderno na, hindi naman siya gumagawa na ng panibagong pamamaraan.
Okay? So, hindi lang naman siya pangtulong sa ubo at sipon, pwede rin naman siya sa sakit ng katawan. Okay? Next naman is, okay, ano kaya to? That's, okay, oregano. Okay? I remember marami kaming tanim nito sa Bicol kasi madali lang naman talaga magpatubo ng oregano. Okay? So, yung oregano is ginagamit siya as pampabango sa sinaing. Okay? O kaya naman ay ginagamit siya as sa ubo at sipon. Okay, yung oregano ay tradisyonal na halamang gamot na ginagamit sa pananakit din ng lalamunan. Okay, so ang ginagawa dito is, syempre, nagpapakulo ng tubig o kaya ibinababaw sa or inilalagay sa ibabaw ng kanin. Okay? Tapos once na, syempre, syempre yung sa ibabaw ng kanin, yung ano na, paluto na. Okay? So, hindi yung may, ano pa, may tubig ha. Yung kapag paluto na, inilalagay or ibinababaw or sa taas ng kanin yung oregano. Tapos, once na syempre makikita naman natin kapag luto na yung kanin, syempre pwede na ding kunin yung dahon ng oregano at nilalagay ito sa syempre sa kutsara at pinapainom sa mga bata. Lalong-lalo na kapag yung mga tao ay hindi ganon, okay, kagaling uminom ng gamot. Okay? So minsan may mga tao na hirap uminom ng gamot kung kaya 'di ba? Isa itong alternative yung oregano. So by the way, this halamang gamot ay being recognized by the Department of Health. Okay? That's under the TAMA, yung TAMA, TAMA, which is the Traditional and Alternative Medicine Act of that's 1997. Okay? So it has been recognized by the DOH yung benefits ng mga traditional herbal medicine. Okay? So yung oregano is dati kasi, to share it with you, dati kasi hirap na hirap akong uminom ng gamot. So, ito yung alternatives ng nanay ko para at least, di ba, mapawi yung ubo at sipon ko. Okay? So, maganda to. Okay? Proven and tested, baga. Okay? Next naman is, I'm not familiar with this traditional medicine. Okay? So, parang ginagamit to sa mga bulate naman. That's correct. Okay? Sa mga bulate. Okay? Ito ay tinatawag palang niyog-niyogan. Okay? Traditional na ginagamit laban sa mga bulate sa tiyan. Okay? So, ito ay ginagamit bilang pampurga, ngunit kailangang maging maingat dahil maaaring maging mapanganib, okay, kapag mali ang paggamit o dami. Okay? Dapat, syempre, magtatanong muna sa mga nakakatanda, okay, bago gumamit ng niyog-niyogan. Kasi nga, too much, di ba, ay masama. Ang anumang sobra ay masama sa katawan. Okay? So, mapapansin ninyo, di ba, kapag pinupurga yung isang bata or isang tao, minsan yung bulate lumalabas sa bibig, sa ilong, o anumang butas ng katawan. So, the best way, okay, sabi daw dito, maging maingat pa rin. Okay? Yung dami, okay? Kasi maaring, di ba, napainom ng madami yung bata, maaari kasing, diba, hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Okay? Next naman is, okay, alam ko hindi kayo familiar dito, pero kasi ginagamit siya sa mga probinsya. Okay? Sa Bicol, mostly ay ginagamit siya. Okay? So, minsan nga nadidiri ako sa bibig. Okay? So, ibig sabihin sa bibig to. Okay? So, ito ay tinatawag na ikmo. Okay? So, itong ikmo ay ginagamit noon sa tradisyonal na pangangalaga sa katawan at kalinisan sa bibig. Okay? Siyempre, gumagamit ng betel nuts. Okay? So, ito yung betel nuts na to, yung namumunga ng green or red. Okay? So mostly, kapag nahulog na yung betel nuts, kinukuha to ng mga tao. Tapos ito yung ginagamit. Okay? Kasi parang pili yan, yung pili, tapos titiladin mo. Tapos yung loob niyan, yun yung ginagamit as
as mama. Okay, mama ang tawag. Tapos nilalagay dyan sa dahon, tapos nginunguya. So, kaya kung mapapansin ninyo, yung bibig ng tao ay kadalasang pula. Kasi nga, pampatibay daw yan ng ngipin at pampawala ng yung baho. Okay? Uh, ng bibig. Okay? So, that's ikmo. Okay? So, that's okay? Question, okay? Kung kayo ang nabubuhay noong panahon ng ating mga ninuno, alin sa mga halamang ito ang pipiliin ninyong gamitin kapag kayo ay may nararamdaman? At bakit? Pero class ha, tandaan natin na ang tradisyonal na paggamit ng halamang gamot ay, okay, ay bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Okay? Hindi ibig sabihin na lahat ng tradisyonal na gamit ay ligtas o kapalit ng payo ng doktor. So, 'di ba? Kailangan pa rin kung sobra na talaga yung 'di ba? Yung sakit na nararamdaman ng tao o kaya sobra na yung lagnat o meron mang karamdamang okay, halimbawa meron ng mga internal bleeding sa katawan. Okay? So, wag tayong mag-rely solely doon sa mga tradisyonal na halamang gamot. Okay? So, kung kailangan, 'di ba, kailangan na ng medical na tulong ng doktor or ng eksperto, 'di ba? So, kailangan 'di ba, tumungo pa rin, okay? Sa pinakamalapit na ospital. Okay, tandaan na ang paggamit ng mga ng katutubong halamang gamot tulad ng lagundi, sambong, bayabas at iba pa ay nagpapatunay na ang mga sinaunang Pilipino ay may mataas na antas ng kaalamang siyentipiko at medikal na nakabatay sa malalim na pakikipag-ugnayan sa kalikasan. Ang tradisyonal na panggagamot na ito ay hindi lamang alternatibong solusyon sa sakit, kundi isang mahalagang pamanang kultural na nananatiling epektibo at kinikilala maging sa makabagong medisina ngayon. Okay? Kaya nga kung mapapansin ninyo, nabanggit ko siya, 'di ba? Nabanggit ko yung Department of Health kasi nga it has been recognized by the DOH na yung benepisyong tulong ng mga tradisyonal na halamang gamot. Okay? So, sige, tumungo tayo kung wala na, alam ko naman na malinaw ang pagkakadiscuss natin ng iba't ibang halamang gamot. So, this is a question for you. Sa sarili ninyong komunidad, may kilala ba kayo o naniniwala o patuloy na naghihilot, gumagamit ng tawas o halamang gamot? Okay? Pero sino-sino kaya ang gumagawa o namumuno sa mga tradisyonal na panggagamot noon? Sa tingin ninyo, basta-basta na lamang bang magiging manggagamot ng isang tao? Hindi. Okay? So, merong proseso pa rin. Okay? So, merong mga kasi yung mostly na kilala naman natin yung manggagamot na tinutukoy ko dito, 'di ba? So kasi na-discuss na natin siya since the beginning of the lesson, 'di ba? Yung babaylan, okay? So meron akong i-introduce sa inyo na panibagong manggagamot or kaya sabihin nating albularyo or sabihin nating advisor, okay? Ng isang komunidad, okay? Sa anong mga paraan, ipinakita ng mga tradisyonal na gawi ng panggagamot na Pilipino ang mas malalim na paniniwala at pagpapahalaga ng ating kultura. Okay? At the end of the lesson, I hope na masagot ninyo ang mga tanong na ibinabanggit ko sa inyo. Okay? So, sige, simulan natin yung tradisyonal na panggagamot. Okay? So, ano nga ba yung, or saan nga ba nagmula yung gawi? Okay? So ito daw ay umiral bago pa man daw magkaroon ng mga ospital at magkabagong biomedical na practice. Nagmula ito sa sinaunang paniniwala at pasalitang tradisyon at naipapasa mula sa isang salinlahi patungo sa susunod. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy pa rin itong ginagamit sa maraming pamayanan bilang bahagi ng kanilang kultura at nakagawiang pangangalaga sa kalusugan. Okay? So, syempre, kung ano nga ba yung layunin ng mga traditional na panggagamot, syempre naman is upang
Okay, mabantayan or mapanatili yung, 'di ba? Mabuting kalusugan at malunasan kung ano man yung nararamdaman. Okay? Nararamdaman or yung masakit na pangangatawan o kaya sakit sa lalamunan, 'di ba? So ginagamit ang mga traditional na okay, halamang gamot. Okay? So sinasabi din daw na ito din ay pagbabalik ng balanse sa katawan at espiritu. Kasi naniniwala yung mga sinaunang Pilipino or itong mga manggagamot na tatalakayin natin na ang kalusugan ng isang tao ay hindi lamang nakabase sa katawan niya. Okay? Ito din ay nakabase sa interaksyon ng katawan, espiritu, at yung mga espiritu or na hindi natin nakikita. Okay? So that's holistikong balanse, okay, or pagtingin sa kalusugan. Yun yung paniniwala kasi ng mga sinaunang Pilipino na dapat meron daw koneksyon ang kalusugan, okay, yung kalusugan ng katawan at yung espiritu, 'di ba? So na hindi natin nakikita. Kaya nga 'di ba, mapapansin ninyo sa mga previous discussion natin, okay, nagkakaroon sila ng tinatawag nating mga ritual, orasyon, okay, meron pa nga silang mga anting-anting panlaban sa mga sakit o karamdaman, 'di ba? So sa mga malas, 'di ba? Kasi nga ganun na lamang kalawak yung pagtingin, okay, ng mga sinaunang Pilipino in line with kalusugan at lifestyle nila dati. Okay? So kung mapapansin natin bago dumating yung mga Espanyol ay talagang mayaman na ang mga Pilipino sa spiritual na aspeto. Okay? So nag-e-exist na to bago pa man dumating ang mga mananakop. Okay? Sige, isa-isahin natin. Okay? Okay, that's okay, papel ng mga manggagamot, yung albularyo, babaylan, or matandang lider. Okay? So, sila yung mostly pinagkakatiwalaan ng pamayanan kasi nga sila daw yung, 'di ba, yung definition natin sa babaylan is siya yung spiritual leader na namamagitan sa mundo ng mga tao at mundo ng kalikasan or sabihin natin mundo um, ng mga espiritu. Okay? So, that's the papel or the role na ginagampanan ng isang babaylan, albularyo, or tutho na tatalakayin natin mamaya. Okay? So, syempre gumagamit sila ng mga ritual, okay? Panalangin, halamang gamot, o kaya mga proteksyon laban sa mga espiritu na hindi natin nakikita. Okay? So, unahin natin. The first one is the babaylan or tinatawag natin silang katalonan. Okay? Sinasabi dito na sila daw ang mga espiritu or mga espiritual na pinuno at manggagamot sa sinaunang lipunang Pilipino na kadalasan ay kababaihan o mga lalaking may pusong babae na tinatawag na asog. Okay, so parang nabanggit ko na rin sa inyo, 'di ba, last time na hindi lahat, okay, ng babaylan ay talagang babae. Okay, so yung iba is sila ay nagdadamit ng pambabae, okay, o yung mga lalaki na may pusong babae ay nagiging babaylan din. Okay, so tinatawag natin silang asog. Okay, so may mahalagang papel daw, okay, ang babaylan sa espiritual at panlipunang buhay ng pamayanan at maaari daw ding magsagawa ng ritual at mga kaugnayan sa pagpapagaling. So kung mapapansin natin, tama nga yung definition natin about sa babaylan, okay, sila ang nagpapagaling. Okay? Sila din ay, okay, may kakayahang makipag-usap sa mga anito, espiritual na kalikasan at mga ninuno. Okay? So kung mapapansin natin din sa or naaalala nyo pa yung previous discussion natin about doon sa, 'di ba? Na meron tayong mga spiritual, okay? Spiritual na kalikasan, that's the two subunit or dalawang uri ng anito, ito yung spiritual na kalikasan at spiritual na mga ninuno. Okay? So yung babaylan din ay merong role or responsibility na makipag-connect or makipag-usap sa mga
sa spiritual na kalikasan katulad ng mga diwata, uh, mga anito, mga we categorize them as nakakababang Diyos. Okay? Tapos pwede rin naman silang makipag-usap doon sa mga spiritual na ninuno. Halimbawa, yung mga naging influential na leader or doon sa komunidad nila na naniniwala sila na itong tao na to, na itong ninuno nila ay maaaring magbigay ng gabay sa kanila. Okay? So kaya nagkakandak pa din sila ng mga ritual or mga dasal. Okay? Para at least daw gabayan sila ng kanilang mga ninuno. Okay? That's babaylan. Okay? Sa ibang mga rehiyon, meron naman tinatawag na tutho. Okay? So, sa Pilipinas, ang tutho daw ay tumutukoy sa mga katutubong manggagamot o eksperto sa herbal at espiritual na pagpapakalma ng katawan gamit ang bulong, ihip at paglalapat ng kamay. Okay? So, ang tutho daw ay tradisyonal na manggagamot sa ilang katutubong pamayanan na gumagamit daw ng mga kaalamang minana nila, okay, at mga pamamaraan sa panggagamot. Okay? So, gumagamit sila ng bulong, ihip, okay? Na kung mapapansin ninyo, meron itong mga, kung babad na babad kayo sa Facebook, 'di ba? Merong mga personality or mga tao na manggagamot na gumagamit ng bulong at ihip, okay? So iniihipan lang yung may sakit or binibulungan, inoorasyonan, okay? So or minsan gumagamit lang ng kamay. So minsan pinipitik lang, tapos minsan nakakausap na kaagad yung halimbawa nasaniban yung tao, 'di ba? So ginagamitan lang ng kamay at parang nakakausap na yung mga espiritu na hindi natin nakikita or sumanib doon sa tao. That's the responsibility or papel ng tutho. Okay? So, narito rin naman yung mga kanilang mga pangunahing tungkulin. Okay? Hindi na natin siya isa-isahin. Okay? Pero, ibibigay lang natin yung pinakatungkulin nila. Okay? So, sila yung mga manggagamot, yung babaylan at yung tutho ay considered as healer or manggagamot. Okay? So, that's bakit nandiyan na tayo? Okay? So, that's manggagamot. Okay? So, let's have these 4 picks one word. Okay? So, try to answer it. Okay? Habang pinapanood ninyo itong video. Okay? So, let's have 4 picks one word, traditional na panggagamot edition. Okay? So, sige, hulaan nyo nga kung anong uri ng panggagamot to. Okay, that is 5 letters. That is Hilo. Okay? So, ano naman to? Uri rin siya ng panggagamot. That is pauso. Okay, that's pauso. Next naman, that is 5 letters. Again, that is tawas. Okay, that is tawas. Gumagamit din sila ng tawas sa panggagamot. Okay, next is, parang parehas siya nung una, no? Pero sa Hilo. Pero mostly kasi, and pauso. Ano yung pagkakaiba niya? Papansin niyo doon sa may bell, meron. Ang tawag natin dyan, that's anting-anting. Okay, or the evil eye. That is kamagong. Okay, pinapausok yung kapag nagpausok ka ng kamagong, that is cleansing. Okay? 'Di ba? Parang kung sa simbahan, 'di ba may mga pausok din. Okay? Parang gumagamit rin sila ng that's aside sa incense, so kamagong ginagamit kasi mabango siya kapag pinapausok. Okay? So that's it. Okay, next naman is tumungo tayo dito sa pangalawang tungkulin ng babaylan at tutho ay tagapamagitan ng sa espiritu or the medium the medium. Okay? Next naman is tinatawag sila ding as psikologo o tagapayo ng barangay.
Okay? Sinasabi kasi dito na yung babaylan at totoo ay hindi lamang in line with pagpapagaling or pagbibigay ng mga protection, sila rin ay nagbibigay ng payo sa mga pamayan or sa komunidad na kinabibilangan nila. Okay, halimbawa, nagkaroon ng depresyon, kaguluhan sa pamilya, may pag-aaway, o sila yung nagpapanatili ng balanse at kapayapaan sa lipunan kapag sila ay uh, pinupuntahan ng mga tao para hingan ng payo. Okay? So that's the tungkulin ng mga babaylan at totoo. Okay? Tandaan na ang pagpapakita ng paggalang sa kanilang kaalaman ay hindi hula-hula. Ito ay isang sinaunang siyensya na nakabatay sa malalim na obserbasyon sa kalikasan. Maraming sa mga gamot natin ngayon, gaya ng lagundi at sambong, ay nagmula sa libu-libong taong kaalaman ng mga baylan at tutho. Ang paggalang sa kanila ay paggalang sa ating sariling identidad bilang mga Pilipino. Kaya kung mapapansin ninyo, 'di ba, kapag nakakita tayo ng uri ng panggagamot, 'di ba? Meron naman kasing ginagawang pinagkakakitaan na yung ganito. Okay? Pero meron rin naman talagang, 'di ba? um, may mga manggagamot pa rin na talagang, 'di ba, buong puso yung pagtulong sa mga mamamayan. Okay? Mapapansin niyo, lumalakas yung ulan. Okay? So, tandaan, okay, ang mga baylan at totoo ay hindi lamang mga tradisyonal na manggagamot, kundi mga iginagalang na pinuno, psikologo at tagapangalaga ng espiritual at pisikal na ginhawa ng sinaunang komunidad. Ang pag-unawa sa kanilang papel ay nagtuturo sa atin na pahalagahan at irespeto ang mayamang siyensya at kultura ng ating mga ninuno bago pa man dumating ang mga dayuhang mananakop sa isang pamayanan. Okay, tandaan ninyo na itong tinatalakay natin ay, 'di ba, marami nang pinagdaanan. Libo-libong taon na ang pinagdaanan nitong kultura na to, bago pa man dumating yung mga mananako. Okay, talagang mayaman na, okay, sa spiritual na aspeto ang Pilipinas. Okay? Tumungo tayo dito sa diagram. Ito ay sinasabing dalawang uri, okay, ng traditional na panggagamot, okay, ng mga Pilipino. Okay? Kung mapapansin ninyo dyan, yung yellow na part is may kinalaman sa mga puwersang espiritual o di nakikitang enerhiya. Okay? Nagkakaroon ng ritual, okay, kasi naniniwala sila doon sa pagpapaalis ng mga spiritual o di nakikitang enerhiya or mga negative energy. Okay? Next naman na traditional na panggagamot, ito naman yung gumagamit ng herbal. Yung mga tinalakay natin kanina na mga halamang gamot, okay? Ito naman yung ginagamit as nakatuon sila sa physical na katawan at kapaligirang likas bilang kasangkapan sa panggagamot. Okay? Sige, isa-isahin natin yung dalawang uri ng panggagamot. Okay? Ang una is yung nasa taas kanina is yung yellow part. That's ritual spiritual na lunas. Okay? Nakatuon daw ito sa spiritual na sanhi ng karamdaman na maaring dulot daw ng mapaminsalang espiritu o sumpa. Okay? Ito naman yung mga parang sinasabi nating mga puwersa ng kalikasan or ng mga espiritu na hindi natin nakikita. Halimbawa, pumunta ka sa bundok, 'di ba? Tapos nausog ka or nausog ka ng isang espiritu or nagambala mo sila, maaari silang magbigay sa iyo daw ng parang karamdaman or sakit. Okay? At itong pamamaraan, which is the ritual or spiritual, nagkakaroon daw ng parang cleansing, okay, or ritual or orasyon or pag-aalay ng pagkain or dasal para at least mapaalis daw yung espiritu o sumpa doon sa tao. Okay, halimbawa, kung mapapansin natin, di ba, minsan sinasaniban, minsan ginagambala kapag natutulog, di ba? So, that's the ritual at spiritual na lunas. Okay? Ito yung ginagawa ng mga babaylan, albularyo, or mga tutho. Okay? Manggagamot bilang tagapamagitan sa spiritual or ginagamitan ng orasyon o bulong. Okay, ito na 'yon. Okay. Bulong, ihip, or 'di ba? So that's orasyon. Okay? Basta kapag
ito daw ay ginagawa para ma-cleanse or maalis daw yung sumpa na ibinigay ng masamang espiritu doon sa tao. Okay, kaya nga sinasabi ko sa inyo kanina na sinasabi nila ang paniniwala ng mga sinaunang Pilipino na yung kalusugan daw ng tao ay dapat konektado, hindi lamang konektado between katawan at kalikasan. Okay? So, meron tayong mga hindi nakikita na espiritu, okay, sa kalikasan na pinaniniwalaan na nagdudulot ng it's either kabutihan or kasamaan sa mga tao. Kaya nung discussion natin sa Aralin 9, 'di ba, about doon sa mga anting-anting, sa mga espiritu, 'di ba, na hindi nakikita. Okay, ito 'yon. Okay? So connection or parang connected siya sa naging topic natin or naging discussion natin last time. Okay? Ano yung mga halimbawa ng mga ritual or mga ritual spiritual na lunas? Okay? Ito yung halimbawa orasyon o bulong. Okay, nagkakaroon ng orasyon or dasal, okay, or panalangin, okay. So that's number one. Next naman is gumagamit sila ng tawas, okay. Yung tawas naman is ginagamit, okay, pagpatak ng kandila sa tubig. Kung mapapansin niyo kapag halimbawa nagpapasantigwar kayo, santigwar kasi yung tawag sa amin, kung saan yung halimbawa kapag ilang araw ka nang may sakit tapos 'di ba? Hindi malaman ng doktor kung ano yung sakit mo, 'di ba? Minsan nagpupunta sa mga albularyo or sa mga manggagamot. Okay? Kadalasan ito yung palaging na ginagawa. Okay? Kumukuha ng kandila, tapos pinapatakan yung tubig, tapos makikita na doon kung anong uri ba ng espiritu yung nanggambala sa'yo, okay? Or nagbigay sa'yo ng sumpa, minsan duwende, minsan kapre, okay? So that's pagtatawas. Next naman is himulso or pagdama sa pulso, okay? Tinitingnan yung mga pulso dito sa leeg, sa kamay, okay? So tinitingnan kung tama ba or parang that's dinadama nila kung well-function ba yung pulso ng isang tao. Okay? Next naman is tie hope. Okay? Banayad na pagbulong or hininga. Okay? Kung mapapansin niyo sa may nakikita kasi ko dito sa mga sa Facebook na nanggagamot at ginagamit din yung tie hope or binubulungan sa tenga na umalis na. Okay? So lalong-lalo na kapag sinaniban, okay? So yung isang tao, okay? Gumaganit, that's yung tunog, that's tatay hope. Next naman is yung tutho, pag-ihip sa bahagi ng katawan. Halimbawa, sinaniban yung isang tao, iniihipan yung parte ng katawan na nandun mismo yung negative energy. Okay? So, that's pag-ihip. Parang parehas lang sila ng tie hope at tutho, pero yung tie hope kasi that's pagbulong. Tapos merong kasamang ihip ng konti, habang itong tutho is pag-ihip lang doon sa parte ng katawan na sa tingin nila na doon maaaring mas malakas yung negative energy. Next naman is pangontra o kontrausog. Okay, ito yung pananggal laban sa hindi ka nais-nais na atensyon. Okay, that's usog. Halimbawa, nagambala mo yung isang espiritu, maaaring magbigay ito sa'yo ng karamdaman or sakit. Okay? So, kaya may mga tinatawag tayong anting-anting o agimat bilang protection. Okay? So, next naman is yung ritual laban sa barang. Okay, that's barang. Alam nyo ba yung yung may yung teddy bear or may manika tapos tinutusok-tusok ng karayom. Okay, that's ritual laban sa barang or mangkukulam. Okay? So, halimbawa, kukuha ng damit sa'yo, halimbawa, may ipapakain lang sa'yo, or kaya kukuha ng buhok sa'yo, di ba? Yung mga importanteng gamit sa'yo, tapos gagamitin nila yon bilang sa pangkukulam.
Okay? So may mga lugar pa rin dito sa Pilipinas na uso yung ritual laban mga ritual sa mga barang. Okay? So meron ngang usap-usapan doon sa lugar namin na yung yung kapitbahay kasi namin namatay. Okay? So namatay dahil daw sa barang or sa mangkukulam. Okay? So pinakulam daw yung tao na yun kasi kaya nung umuwi galing Manila, okay, yung katrabaho niya, parang nakaalitan niya, tapos parang pinakulam daw. That's nung namaga lahat ng katawan at hindi alam kung ano nga ba yung sanhi ng sakit. Kahit kasi dinala na sa ospital, hindi malaman kung ano nga ba yung talaga yung sakit. Okay, so pinaniniwalaan na ito daw ay sanhi ng barang. Okay? Next naman is tumungo tayo sa biomedical na lunas. Okay? Gumagamit ng likas na yaman, mga halamang ugat, langis at mineral, ginagamit para sa physical na karamdaman nakabatay sa tradisyonal na kaalaman. Okay, so ito naman is yung mga herbal medicine, okay, yung mga binanggit natin kanina, okay? So halimbawa yung lagundi, sambong, tanglad at oregano or luya na ginagawang tsaa or pahid o tapal. Okay, that's mga halimbawa ng herbal na lunas. Okay, ano yung mga technique sa panggagamot? Okay, so ito yung kanina na inano natin. Okay? It's either hilot, pamamasahe, minamasahe yung parte ng katawan na masakit. Kaya, di ba? Parang feeling ko gusto ko magpahilot. Pero medyo pricey lang kasi. It's 300. Okay? Magpahilot ngayon. May mga massage, di ba, na may mga massage na nag-offer ng hilot. Okay? Minsan, masahe. Okay? Lalo na kapag masakit yung likod, sobra sa higa, 'di ba? Lalong-lalo na ngayon na walang pasok, sobra sa higa. Baka parang feeling ko need nyo nang manghilot. Hilot. Diba, minsan nilalagyan ng bato, diba? We consider bato as hiyas, diba? Kung naaalala nyo pa, tinalakay natin yan, diba? Ginagamit din siyang panlunas. Okay, sa mga sakit. Okay. Next naman is yung tapal. Okay? Katulad ng mga nabanggit natin kanina, may mga halamang gamot na tinatapal. Okay? Tinatapal sa noo, 'di ba? Tinatapal sa beke. Okay? So that's the tapal. Next naman is yung pausok, traditional na paraan upang mapawi ang pinaniniwalaang masamang epekto, okay, ng usok. Okay? Next naman is that's tawas. Okay? Alamin ang pinagmumulan ng sakit batay sa paniniwala ng komunidad. Okay? Yung tawas, inaalam, okay, kung ano nga ba yung pinagmulan talaga ng karamdaman. Okay? Habang yung pauso, kung mapapansin ninyo, nag-cleanse. Okay? Halimbawa, isinasagawa to bago, okay, magsimula ng halimbawa, magki-cleanse ng bahay, di ba? Or nilinisin yung bahay sa mga dahil sa mga espiritu na hindi na nakikita, 'di ba? That's pa ano 'yun? That's pauso. Okay? Habang yung kamangyan naman ginagamit sa ritual at pinaniniwalaang napapakalma at naglilinis ng paligid. Okay, same sa pausok at kamangyan. Ito kasing kamangyan naman is yung bango kasi niya. Okay, mabango kasi yung kamangyan. So nagki-cleanse din siya ng bahay. Okay? Pero yung pauso kasi more on sa usog. Okay? Halimbawa, nakagambala ka, okay, ng isang espiritu na hindi nakikita, that's nausog ka. Okay? Or nakagambala ka. So, gumagamit ng pauso. Okay? Pinapausukan yung katawan mo, ganon. Pero yung kamangyan kasi, mostly ginagamit siya as, halimbawa, yung sa bahay, di ba? Parang pinapausukan ng kamangyan. Okay? Tapos sa loob ng bahay. Okay, that's technique sa panggagamot. Okay? Masakit ang likod. Sige, i-identify natin kung ito ba ay hilot, ano ba? Tapal, pausok,
Okay, ano pa yung isa? That's tawas or kamangyan. Okay? Kapag masakit ang likod ng magsasaka matapos magtrabaho, okay, anong technique ng panggagamot ang dapat gawin? Okay, that is, okay, hilot. Naniniwala ang pamilya na may nausog ang bata. O, ano to? Pag may nausog ang bata, that is pausok. Okay, usog, nagambala. Okay? Nais linisin ang paligid bago magsagawa ng ritual. O, nililinis yung paligid, that is kamangyan. Okay? May taong nais magpakalma habang nananalangin. O, need magpakalma. Anong kailangan? That's correct, kamangyan pa rin. Okay, yung kamangyan, di ba, nagkapapakalma kasi nga mabango siya. Okay? May batang biglang nilagnat at naniniwala ang pamilya na maaring nausog ito. Kaya nagsagawa sila ng tradisyonal na paraan upang matukoy ang sanhi ng nararamdaman. Ito ay tawas. Okay, that is tawas. Sige, tumungo tayo sa paglalapat. Okay? So, nung nagkaroon ng pandemya, nung panahon ng pandemya, tumaas ang interes, okay, sa alternatibo at holistikong practice sa kalusugan. Maraming Pilipino daw ang gumamit ng halamang gamot, hilot at orasyon. Ito ay dulot ng limitadong access sa ospital noong pandemya. Nagkaroon ng diskusyon tungkol sa bisa at kaligtasan ng mga remedyo at pangangailangang balansehin ang tradisyonal at makabagong medisina. Okay? Sinasabi kasi na noong panahon daw ng pandemya, di ba nagkakaubusan ng gamot, tapos yung iba ay natatakot pumunta ng, halimbawa, nagkaroon lang ng ubo or pananakit ng katawan. Di ba? Mayroong mga issue doon na kapag daw nagpa-check up, minsan kino-confine na. Kaya natatakot na yung mga tao na pumunta sa ospital at magpa-check up. Kaya maraming mga tao ang lumipat sa mga alternatibong halamang gamot tulad ng hilot at orasyon, okay? At 'di ba nag-exist nga din dito yung sinasabi natin mga anting-anting at agimat kasi nga 'di ba ito daw yung protection para hindi raw sila magkasakit. Okay? 'Di ba? Kaya tumaas yung bilang ng mga taong bumalik sa mga tradisyonal na paniniwala. Okay? Nakakalungkot lang kasi 'di ba nung na-discuss natin yung kamatayan, kaluluwa at kabilang buhay, nung panahon din ng pandemya is maraming mga tao ang hindi na na-ikandak, okay, yung mga tradisyonal na paglilibing, wala nang lamay, wala nang dasal, 'di ba? Na which is ginagawa ng mga Pilipino dati pero ngayon ay 'di ba nung panahon ng pandemya, I mean, hindi na isagawa kasi nga kailangang i-cremate kaagad yung bangkay. Nakakalungkot man, pero tapos nagkakaroon ng parang live stream, 'di ba? Live stream na lang, na lamay, 'di ba? So, doon na lang natin ipinapaabot yung pakikiramay natin doon sa pamilyang nawalan. Okay? So, let's answer this, okay? This question. Bakit maraming Pilipino ang bumalik sa paggamit ng mga tradisyonal na paraan ng panggagamot noong pandemya? Okay, sagutan yan pagkatapos ninyong mapanood ang video na to. Okay? Next naman, ano ang pinapakita ng sitwasyong ito tungkol sa paraan ng pagtingin ng mga Pilipino sa kalusugan at karamdaman? Number 3, anong hamon or ano-anong hamon ang maaaring lumitaw kapag labis na umasa sa tradisyonal na panggagamot sa malulubhang kondisyong pangkalusugan? Okay? So, bilang pagpapahalaga, okay, bakit mahalagang pahalagahan at pangalagaan ang matradisyonal na gawi ng panggagamot na naipasa ng ating mga nakakatanda at ng mga pamayanang katutubo? Okay? Narito yung lagon, okay? At basahin nyo na lamang ito. Okay? So, i-post ninyo tong video at basahin ang ating pagbubuod or lago. Okay? So, if you have any question, okay, kindly raise it sa ating group chat. Okay? So, kapag may tanong, wag mahihiyang magtanong. Okay? So, i-raise lang or itanong lang sa ating group chat. So, dyan lang matatapos ang ating aralin
Aralin 10. Okay, so after nito, sagutan yung Google form na isi-send ko sa ating group chat, okay? Para at least meron tayong assessment pa rin. That is just 1 to 10, okay? So don't forget to uh, don't forget to answer your assessment after you watch this video. Okay? Goodbye and stay safe and dry. Okay?